Ang daan pabalik sa Diyos. Hello! Ako nga pala si Tony. Ito nga pala ang pangunahing tindahan dito sa Barangay Buhay na Bato. Ang LBCI Sari-Sari Store. Teka, paparating na ang mga kaibigan kong sila Lily, Inka at Baste. Mukhang handa na naman silang makinig mula sa lumang libro ni Nanay Chami. Tara, sumama na rin kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang mga storya ni Nanay Chami. Hello po, Nanay. O mga bata, ang aga nyo ah. Wala pa din sila Lily? Wala pa din po siguro. Di na kami dumaan eh. Hello, madlang people, mabuhay! Lily! Namiss ka namin. O Lily, kamusta ang bakasyon nyo? Enjoy naman po, nanay. Pero nakakapagod po. Ang dami po naming dinaanan. May wide road, may narrow, may malubak, may zigzag. Basta po, madami. Sana all naka-travel. Alam nyo ba mga bata, na ang buhay natin ay isang paglalakbay. Talaga po? Wait lang, nay. May pasalubong po ako sa inyo. Wow, picture! Hehe. Pandagdag po sa mga display niyo po dito. Saktong-sakto to sa ituturo ko sa inyo. Anong napapansin nyo sa picture? May mga kalsada po. Ano namang mapapansin nyo sa kalsada? Yung isa masikip. Yung isa naman po, malapad. Tama kayo. Ang mapapansin din natin sa picture na sa malapad na daan ay may naghihintay na kapahamakan. Oo nga po. Sabi sa Biblia na maraming tao ang gusto sa malapad na daan kasi nga naman mas madali. Halimbawa, maraming mga tao ang nagbibisyo kasi nga masaya. Nakakatakas sila sa problema nila pero sa huli, ito din yung sumisira sa kanila. Habang sa masikip o makipot naman na daan ay kaunti lang ang dumadaan. Ito ay nagsimula sa krus papunta sa buhay na kasama ang Panginoong Hesus. Nangako si Hesus na ipaghahanda niya ng lugar ang lahat ng naniwala at nagtiwala ng kanilang buhay sa Kanya. Wala na pong kapahamakan doon, Nanay, no? Hindi kagaya ng sa isa. Oo, baste. Wala nang kaparusahan sapagkat binayaran na ito ni Hesus sa krus. Para magbigay halimbawa patungkol sa dalawang klase ng daan, hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang nabasa ko sa aklat ng Acts chapter 12. Yes! Bible story na naman. Nang panahong iyon, nagsimula si Haring Herodes sa pag-uusig sa ilang tagasunod ni Hesus. Ipinapatay niya si Santiago o James na kapatid ni Juan sa pamamagitan ng espada. Hala, namatay yung isang disciple ni Jesus. Oo nga, kawawa naman. Nang makita niyang natuwa ang mga Hudyo dahil sa kanyang ginawa, ipinahuli rin niya si Pedro. Ipinabilanggo niya si Pedro at pinabantayan sa 4 na grupo ng mga sundalo na ang bawat grupo ay may 4 na sundalo. Ayon sa plano ni Herodes, ang paglilitis kay Pedro ay gagawin niya sa harap ng taong bayan pagkatapos ng Passover. Di ba po yung Passover po yung pag-alala nila ng pag-save po ng Diyos sa Israel nung time ni Moses? Tama, Lily. Habang nasa bilangguan si Pedro, patuloy ang taimtim na pananalangin ng mga miyembro ng simbahan para sa kanya. Noong gabing bago iharap si Pedro sa paglilitis, natutulog siyang nakagapos ng 2 kadena sa pagitan ng 2 sundalo. Mayroon pang mga gwardyang nakabantay sa pintuan ng bilangguan. Walang ano-ano'y biglang nagliwanag sa loob ng bilangguan at nagpakita ang isang anghel ng Panginoon. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro para magising at sinabi, Dali, bumangon ka. at natanggal ang mga kadena sa kanyang mga kamay. Sinabi ng anghel, Magdamit ka at magsandalyas. at ginawa nga iyon ni Pedro. Sinabi pa ng anghel sa kanya, Magbalabal ka at sumunod sa akin. at sumunod nga siya sa anghel palabas sa bilangguan. Hindi alam ni Pedro kung totoo ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lang siya. Dinaanan lang nila ang una at ang pangalawang grupo ng mga gwardya. Pagdating nila sa pintuang bakal na patungo sa loob ng lungsod, kusa itong bumukas. At lumabas sila agad.
Paglampas nila sa isang kalye, bigla na lang siyang iniwan ng anghel. Saka lang niya nalaman na hindi pala ito panaginip lang. Sinabi niya, Totoo pala talaga na ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas niya ako sa kamay ni Herodes at sa lahat ng inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin. kinaumagahan nagkagulo ang mga gwardya dahil wala na si Pedro at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. Nag-utos si Herodes na hanapin siya pero hindi talaga nila makita, kaya pinaimbestagahan niya ang mga gwardya at ipinapatay. Hala, buti naman nakaligtas si Pedro. Oo, Tony, sinagot ng Diyos ang panalangin ng mga miyembro ng simbahan para sa kanya. Pumunta naman tayo kay Herodes. Isang araw habang siya ay nagtatalumpati sa kanyang trono, sumigaw ang mga tao. Isang Diyos ang nagsasalita at hindi tao. Oo nga. Nang oras ding iyon, pinarusahan siya ng anghel ng Panginoon dahil hindi niya binigyan ng papuri ang Diyos. Inuod siya at namatay. Hala, pinarusahan siya ng Diyos. Oo, Inka. Kung babalik tayo sa dalawang klase ng daan na pinag-usapan natin kanina, maihahalin tulad natin ang buhay ni Herodes sa isang taong pinili ang malapad na daan. Pinili niya ang kapangyarihan at katanyagan dahil tingin niya mas madali at mas maganda ito kaysa sa daan na nais ng Diyos. Ang hindi niya alam, ang pinili niya pala ang mag-uuwi sa kanya sa kapahamakan. Habang ang buhay naman ni Pedro at ng iba pang tagasunod ni Jesus ay maihahalin tulad sa pumili sa makipot na daan. Hindi man ito madali, pero sa dulo nito ay ang buhay na kasama ang Panginoong Jesus. Kaya nga mga anak, ang buhay natin ay kagaya ng isang paglalakbay. Ang tanong na lang ay, anong daan ang pipiliin mo?